nagkaroon na kagad ng conclusion ng tao. Totoo nga po ba na humahangganan na doon ang mga aral na sumampalataya na lamang o sumampalataya ay ligtas na? Sapagkat meron po mga kasunod na mga talata na ating babasahin na ito po ang ipinapahayag. Muli po natin basahin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong magagawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman doon sa mga kasunod na mga talata ay binigyan muli ng konklusyon na hindi na kailangan ang mga gawa para ang tao ay maligtas, kailangan na lang ang pananampalataya. Muling ipagpatuloy po natin ang pagbasa at pansinin po natin ang mga talatang ito sa talatang 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ito po ay tumutukoy na ang tao kung may pananalig at pananampalataya ay kailangan gumawa ng mabuti. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Sa pamamagitan po ng mga talatang ito na ating pong binabasa, pinag-aaralan, ay maunawaan po natin na hindi po sapat na sumampalataya lamang ang tao ay ligtas na. Kailangan po natin gumawa ng mabuti. At kasama po doon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay kailangan tayo ay gumawa ng mga bagay sa ating kapwa, sa ating sarili, o sa mga araw-araw ng ating buhay. Kung ating paniniwalaan ng tayo sumampalataya na lamang, o maniwala at manalig na lamang sa ating Panginoong Jesucristo, ay bakit pa nagkakaroon ng mga pagtitipon? Bakit pinadadalo pa sa mga pagtitipon? Hindi po ba't yung pagtitipon o pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay isang paraan ng paggawa ng tao para may patunay na ang tao ay may pananalig sa Kanya? Hindi ba ang paghandog o pag-aabuloy ay isang gawain mabuti ng tao sa harap ng ating Panginoong Diyos? Kung ang ating pong conclusion ay pananampalataya na lamang, ay ligtas na, di sana hindi na lamang ang tao nagsasamba o nagsisimba tuwing araw ng linggo o sa panahon na pagtitipon. Sana mag-isa na lamang siya nandun sa bahay niya at maniwala o sumampalataya na lamang, manalangin sa ating Panginoon Diyos. Bakit kinailangan pa na tayo sumamba sa ating Panginoon? Bakit inutos pa na huwag nating kaligtaan ang ating mga pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan? Sa mga tuwid, hindi po mapapagbabatayan po natin na sumampalataya na lamang ang tao ay ligtas na. Tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas ay ligtas na. Tama po yun. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus na sarili nating tagapagligtas. Tama po yun. Isang kasangkapan o isang dahilan din para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Para ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos, Misaya o tagapagligtas. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas o tagapamagitan ng tao at sa Diyos. At kung ating paniniwalaan nga po na sumampalataya na lamang ang tao, ay di sana hindi na iuutos pa ng mga taong naniniwala na sumampalataya na lamang, ay kailangan huwag nating kaligtaan na ating pagtitipon o kaya
Kailangan huwag na tayong sumamba, hindi po ba? Bakit kailangan bang sumamba at magdala ng handog o amuloy? Di ba? Kaya kailangan po natin ang gawa. Kaya nga doon sa talatang 10 ng Efeso, 12G, sabi niya, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay. Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Hindi po ba ang ating mga gagawin na dapat makita sa atin, yung iukol natin, yung gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa? Hindi po ba isang bagay na paglilipot natin sa ating Panginoon Diyos yan? Eh kung sasabihin natin, sa mga sampalataya naman tayo sa ating Panginoon Jesus, tama na, hindi na ako gagawa. Kung hindi magkakaroon ng hindi na kailangan yung gawa. Kaya kailangan po natin ng gawa, mga kapatid. Kailangan tayong meron tayong gaganapan din kung tayo nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hindi po sapat na sumampalataya na lamang ang tao ay ligtas na. Hindi po sapat na ang tao ay manalig na lamang sa ating Panginoon ay ligtas na. Maaaring ang pananampalataya at ang pananalig sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo ay magagawa natin. Pero hindi po sapat yun. Kailangan natin gumanap upang maipakilala natin sa ating Panginoong Diyos upang iupag natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan po, mga kaibigan, mga tagus-baybay, ang nais nating iparating po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kapatid na naniniwala na sumampalataya na lamang ay ligtas na. Kung gano'n, kung ating pagpapatayan ngayon, ay di sana'y wala ng mga pagsambat pagsipipon o pagsambat mga gawain. Dahil kailangan pala sumampalataya na lamang ang tao, di dati dapat nandun na lamang sa bahay niya, magbabasa ng Biblia, mananalangin sa ating Panginoon Diyos. Hindi na kailangan mag-akay pa ng mga tao para dali sa ating Panginoon. Utos po ng Diyos na magdala po tayo ng kaluluwa. Hindi po ba't isang mabuting bagay yun na gagawin natin? Yun po ay madadala lang, magagawa lang po natin dahil tayo may pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag tumubo sa atin ang pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng banal na Espiritu. At tulad nga po ng ating napasa kanina, na ang tao, kapag mayroong pananampalataya at mayroong banal na Espiritu, at bago magkaroon ng banal na Espiritu ng tao, kailangan muna niya pagsisihan at talikdan ng kanilang mga gawa. Ang mga masamang gawain. Nais po ng ating Panginoon ay parating ang mga aral na ito sa lahat upang hindi po tayo maligaw. Bukod po dito, ano po ang isang patunay na kailangan ang pananampalataya at ang gawa? Hindi po maaari maghiwalay ang dalawa. Ang una po mga binasa po natin ay ayon po doon sa mga pahayag ni Apostol Pablo na mayroong mga pananampalataya, tama po yun, pero ipinahayag din niya na kailangan din ang gawa. Ayon po, tanungin po natin si Apostol Santiago. Hindi pa kailangan ng gawa. Kailangan na lang po ba ang pananampalataya lamang? Pakinggan po natin ang talatang ating babasahin at atin pong malalaman ang katunayan ito.